Pag-usapan po natin ito namang ating Philippine National Police. At kailangan po natin ito ngayon dahil sa dami ng mga trabaho at saka isyong proteksyon, investigasyon at marami pang iba. Lalo na ho laban sa mga fake news at iba pa. Dahil dyan, nanawagan na po si outgoing PNP Director General Marbil sa mamamayang Pilipino at sa kapulisan sa buong bansa na suportahan daw po itong incoming PNP Chief sa katauhan ni General Nicolas Torre III. Ayon kay General Marbil, kung ano daw ang suportang ibinigay sa kanya ng kapulisan at ng mamamayan, sana daw ipagpatuloy o higitan pa ang suporta sa pinagkatiwalaan ni Pangulong Marcos na si General Torre na maghawak ng mahalagang trabaho sa Philippine National Police sa buong bansa. Maganda po yan. Ako, ganun din po ang aking paniniwala. Yan ang choice ng Pangulo, yan ang pinagkatiwalaan ng Pangulo, ating irespeto at irespeto ng lahat. Dahil yung qualification, wala naman duda, meron si General Torre. May tapang, may talino, at sumusunod sa rule of law. Higit sa lahat, merong paninindigan kung ano ang dapat na gawin. Kaya ako sa tingin ko, pasintabi na kay General Marbil, baka mas higitan pa ang magagawa. Kung ano ang nagawa ni Marbil, baka mahigitan pa sa magagawa ni General Torre bilang bagong-bagong PNP Director General. By the way, ang official na turnover kung hindi magbabago ay sa June 2. Next week na yan. Kasi June 7 ang retirement or pag-alis ni Marbil. So may ilang araw more or less, pero June 2 magre-resume na si General Torre. Suportahan natin. Magkakaroon po na maaaring pagbabago sa iba-ibang posisyon sa PNP, normal lang yon. Pero ang paninindigan sa pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa proteksyon sa taong bayan, may iwasan na ang mga pang-aabuso ng may kapangyarihan sa mga sibilyan dahil yan ang pinaglalaban ni Torre. Dapat pantay-pantay. Huwag abusuhin ng mai-impluensyang tao at malaking tao, mga politiko, ang sibilyan. Dapat pantay-pantay na ipairal ang batas. Yan ang gusto niya. Labanan ng fake news, labanan ng makasarili, makapili, para lang sa kailang interes. Kaya ang ganda po nung gagawin. Abangan din natin kung ano magiging laman ng kanyang talumpati sa kanyang opisyal na pagsisimula bilang Director General by June 2. Sa Tuesday na yan, kung di ako nagkakamali. At inamin po ni General Torre, incoming PNP Director General, napakarami ng tumawag, bumati at sumaludo sa kanya sa malaking responsibilidad na ito na manunungkulan siya ng more or less 2 taon bago ang kanyang official na retirement at pwede pang i-extend yan conforme sa kanyang magiging performance. Ayan po yan. Okay? So abangan at susubaybayan natin. Samantala, sa iba nating balita, ito na naman, ako talaga naman walang katigil-tigil ito. Aba, ano to, mga kamag-anak, kapangalan, o asawa nga lang, o asawa ba? Kasi lumabas po doon sa sinasabi ni Congressman Ortega ng La Union, na madalas nang i-expose ng laman ng confidential fund or intelligence fund or yung acknowledgement receipt na nakarating sa kanila galing sa Commission on Audit na kung ano mga pangalan. Aba ngayon ang pinakabago Merong apelidong Lapid, Escudero, Revilla, at kung ano mga pangalan. In other words, mga pangalan na ng mga senador, kapangalan na ng mga senador ang tumanggap daw ng confidential fund. Dati, Marian Rivera, artista, ginamit. Chel Jokno, abogado, ngayon elected congressman. Maliban siya Piatos, Benjamin, Pampano, Asim Suka, Asuka, kung ano mga pangalan, gulay, prutas, tao, ay lahat ho yun ang ginamit Diba, mahigit yatang 1,000 na acknowledgement receipt yan na hindi naman nailatag ang lahat ng detalye. Pero doon po sa nakarating na record sa Kongreso, iniisa-isang aralin at i-expose ni Congressman Ortega ng La Union. At yan nga po yung lumalabas. Mga pangalan na
ng di umano'y asawa at mga senador ang tumanggap ng confidential fund. So, dinami na lahat. Pangalan ng artista, pangalan ng congressman, pangalan ng mga senador, ibang klase. Kaya pagdating sa impeachment trial, kung matutuloy pa yan, ang dami talagang dapat itanong at ipaliwanag ang Office of the Vice President. Pero sa kabila ng lahat na ito, parang parelax-relax pa. Si Sara Duterte nandun sa Europe, doon pa raw magbi-birthday. Parang talagang ang feeling niya, wala yung impeachment sa akin, parang hindi niya priority. Sa halip na kanyang pagtuunan ng pansin at mabahala siya dahil nakataya ang kanyang pangalan at Office of the Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan, parang lang, parelax-relax lang. Ganun pong kababaw ang pagrespeto sa akin pong opinion ko po ito, ganun kababaw ang kanyang respeto sa mamamayang Pilipino. Kasi ang impeachment, betrayal of public trust, sensitibong akusasyon, sensitibong kaso. Pero pagdating kay Sara Duterte, parang mas priority niya ang ibang kanyang ginagawa na personal kaysa sa harapin ang kaso. Yan po yung aking observation at opinion. Ano ang inyong masasabi dyan? Okay? Sunod na pag-usapan natin ay ito pong issue naman po may kaugnayan sa, alam mo na, hindi po maiwasan yung mga kampihan at siraan. Kasi until now, hindi po matanggap ng ibang mga Duterte supporters ang ginawang pagbabago, pag-retain, manatili sa pwesto ng ibang cabinet secretary. Sinasabi nila pakulo lang, sinasabi nila pambubudol lang sa bayan, pinag-resign daw yung cabinet secretary, tapos ibinalik din. Hindi nila na matanggap ang style ng management ni Pangulong Marcos. Professional ang kanyang ginawa. Sa halip na kanyang ipatawag at sabihin tanggal na o hindi siya kontento sa performance ng isang sekretary na masyado magiging offensive yan, magiging nakakasira ng moral sa isang tao at pamilya, hindi yung ginawa. Sa halip pinapag-resign tapos under evaluation. Di ba yun ang maganda? Under evaluation ng lahat, yung babagsak sa evaluation, yun ang mawawala. Yung yung tatanggapin ng resignation, ibig sabihin, yun ang may problema. So hindi masakit yun kasi lahat pinag-resign. Kaysa sa tutukuyin mo isang tao, nasanay kasi itong mga DDS yung katulad ng ginawa kay Leni Robredo Member ng gabinete si Robredo ng Vice President. Sinasama sa mga cabinet meeting. Tapos bandang huli, itinext lang siya. Hindi ka nakasama sa cabinet meeting. Tapos tinanggal na. Yun ang gusto ng mga DDS. Kung anong ginawa ni Duterte na pambabastos. Kawalan ng respeto sa babae at kay Vice President Leni Robredo. Yun ang gusto nilang gawin. Ay iba ho ang style ni Bongbong Marcos, President Marcos. Professional. Ayaw niyang makasakit. Kaya ini-evaluate niya lahat in public. At sila mismo ang gumagawa. Diba? Ano mas maganda? Yung ginawa ni Duterte kay Leni Robredo o yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, President Marcos, na evaluation sa performance? Malaya po kayo makapag-comment at react sa bagay na ito. Please like, subscribe, follow.